sa isa pang balita na nakita natin galing kay Kuya Mike Abe, patungkol mga kababayan, dun sa dito sa mga sinabi ni Sara Duterte na kumalat na internationally, na kung saan mga kababayan, etong si Sara Duterte ay hindi po kinampihan ng international community dahil sa mga pinagsasasabi niya laban po kay PBBM. So ngayon, eto, pakinggan po natin itong balita na inilabas ni Kuya Mike Abe at kinikredit po natin sa kanya. Ang kanya po yan. Hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin mga kababayan. Alam po ninyo, yung nangyayari dito sa ating bansa ay napakalayo na nararating. Pero ay, Ma'am Jennifer Greenio, mega love shoutout po ha. Ano man po yung binabalita ng sa international community, ang damage, ang biktima, Pilipinas at mga Pilipino. Tama. Kahit na yung ilan sa mga na-scan ko sa marami mga bansa sa mundo, sa international news, na ang kanilang mga headline ay talagang masama, matindi. Yung plano ni Sara Duterte kay Pangulong Marcos, kay First Lady at kay Speaker. Ay, sabi ng isang DDC to, sabi ni Jem Bros, anong pabawas ng pabawas? Marami kami. Eh kung marami kayong sumusuporta kay Sara, bakit kailangan nyo pa magbayad at magpahakot ng tao para sa rally ninyo? Kung marami sumusuporta ha, at bakit kailangan nyo pang bawasan yung 500 pesos na ibinabayad dun sa mga taong hinahakot at ginagawa nyong 200 pesos? Tanong lang naman. Yun po yung lumalabas na ang kanilang mga headline at istorya ay ipinag-utos na o pinag-utos ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas ang pagkuha sa buhay. Ganun ang dating ng Pangulo, First Lady at ng Speaker of the House. So, sa lahat ng nakita ko na mga balita sa international na related dito sa nangyari sa Pilipinas, ay talagang ganun ang dating. So, siyempre ayaw yan ng kanilang kampo. Ayaw ng mga DDS yan dahil ang dating masamang-masama si Sara Duterte. Tama. Pero hindi nila naiisip mga kababayan, hindi nila nakukuha na masama naman nga talaga yung ginawa nitong si Sara at masama yung mga lumalabas sa bunganga sa bibig nitong si Sara Duterte. Kasi unang-una dapat mga kababayan sila ang nagpapakita ng kagandahang asal dahil sila ang mga politikong may pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno. Dapat silang maging ehemplo mga kababayan ng magandang pakikitungo at pagbibigay ng respeto sa ibang tao. Hindi yung sila pa, si Sara pa ang nangunguna na mambastos at bastusin ng presidente. Diba? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Dating kasi hindi naman ho kakampihan ng matitinong bansa at wala namang kakamping matitinong tao sa buong mundo. Kalahi man natin o hindi, kakulay man natin o hindi, ano man ang relihiyon at kasarian, walang sasang-ayon doon sa sinabi ni Sara Duterte. Tama. Kaya sirang-sira si Sara Duterte sa international community. Hindi siya nakatanggap ng kahit na anong bansa ng suporta. Sakit. Halos 20 mga bansa na mayroong mga sariling international media, mga TV, radio, or sa social media. Wala pong kumampi kay Sara doon sa kanyang statement na yan. Yan po yung magandang balita para sa akin. Pero, tulad na... Ang sakit nun mga kababayan, yung mga DD-shit na nag-e-expect nakakampihan ng ibang bansa yung pahayag nitong si Sara Duterte at susuportahan. Walang kumampi mga kababayan kasi nga naman, maling-mali yung sinabi nitong si Sara na pagbantaan mo ang buhay ng presidente at murahin mo publicly. Kahit sinong tao na nasa matinong pag-iisip, hindi kakampi sa ganyan. Yung iba lang naman ng mga vlogger dyan, mga kababayan, at yung iba na mga sumusuporta at kumakampay kay Sara, yan yung sumuporta na sa pananaw nitong si Sara, mga kababayan, at nabudol na ng tuluyan yung kanilang mga isip. Kaya nga mga kababayan, kung ang isang tao nasa tamang katinuan, hindi nila susuportahan yung vice-presidente na nagbabanta sa buhay ng presidente. At hindi nila susuportahan yung pagmumura ng vice-presidente. Pwera na lamang kung tuluyan na silang nawalan ng katinuan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sinabi ko, ang damage ay sa Pilipinas at sa Pilipino.
Kasi po, tayo ang kanilang ibinabalita. Kahit na hindi nila kinakampihan si Sara Duterte at tama lang, kasi wala namang kakamping matinong tao yan sa sinasabi ni Sara laban sa buhay ng ating Pangulo. Pero tayo pa rin Pilipino ang nasisira dahil tayo ay merong ganyang klaseng Vice President. Tama. Tayo ay merong ganyang klaseng opisyal na sa halip na tumulong sa development, kaunlaran, katatagan ng ating bansa, siya pang nagiging threat, siya pang nagiging balakid sa katatagan, political stability at pang-ekonomiya at internal at national security. Sa totoo lang mga kababayan, nang dahil sa ginawa ni Sara Duterte, ipinahiya niya ang Pilipinas sa international community. Mga kababayan, nang dahil sa ginawa ni Sara na pambabastos kay PBBM, kumalat yan internationally at nagmukhang kahiya-hiya ang Pilipinas sa iba't ibang mga bansa na nakatanggap at nakabasa ng balitang ito. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, hindi pinag-iisipan talaga ni Sara Duterte yung kanya mga sinasabi. Kung yan ba talaga tunay na abogado, dapat alam niya yung magiging kakalabasan ng mga ginagawa niya, lalo na yung mga salitang binibitawan po niya. At kung siya po ay abogado, lihitimong abogado, dapat maingat siya sa mga binibitawan niyang salita dahil alam niya ang batas. Pwera na lamang kung hindi talaga siya abogado o abogada. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tayo ay patuloy na umapila sa ibang mga bansang mayaman like America, European Union, Canada, dito sa Japan, Australia, South Korea, at iba pang mga bansa. Australia, malalaking bansa para sa internal at external security. Pero ang masakit at ang nangyayari ngayon, galing sa loob ng bansa, pangalawang pangulo ng bansa, ang maituturing na nagiging threat sa security ng bansa dahil nga doon sa sinasabing gustong pakialaman ng buhay ng Pangulo. Kaya nga tinuring ng gobyernong Pilipinas na active threat yan. Totoo yun. Mayroon lang isang senador na DDS na sinasabing conditional threat. Kalokohan yun. Conditional o active, parehong threat yan sa national security ng bansa dahil buhay ng Pangulo ang pinag-uusapan. Kaya tama lang, kahit masakit sa atin ang mga balita sa international, tama lang na naipapaliwanag at naibabalita ng lahat ng mga international media yang ginawang yan ni Sara Duterte. Siya ang nasisira dyan. Kung siya'y tinatamaan pa, mayroon pa siyang kahihiyan sa buong mundo at sa mga Pilipino, ewan ko kung anong dapat niyang gawin. Pero mukhang hindi naman. Kahit na maling-mali ang kanyang ginawa. Pagka ini-interview siya pa yung galit. Tama. Walang tigil ang kanyang batikos, pinaninindigan ang kanyang sinasabi. Saka pinapalabas pa nila publicly na sila ang biktima. Ginigipit sila ng gobyerno ni PBBM. Yun yung malimit nilang sabihin mga kababayan eh. Tuwing magkakaroon ng interview, press con, ambush interview, etong si Sara, lagi nilang iginigiit na political persecution yung ginagawa sa kanila. Pero kung sila nasa tamang katinuan, may isip nila na nasa mali sila mga kababayan eh. Dahil simple lang naman yung hinihiling. Ipaliwanag at wag daanin sa kwentong chicherya ang mamamayang Pilipino. Kasi pera nila yan. Wala naman sigurong masama na magtanong at tanungin sila kung paano nila pinagplanuhan na lustayin, gastusin ang pera ng mamamayan sa loob lamang ng 7 araw. Wala naman sigurong masama na itanong yon o sa loob lamang ng 11 days. Diba mga kababayan? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nagpapalusot pa na sa kanyang mga sinasabi. Pero malinaw, kung nadidinig nyo ang mga international news na babasa nyo, malinaw na walang kumakampi kay Sara Duterte. Nasyak ang mundo. Yung ibang bansa, ang problema ay terorista, kung meron man. Yung ibang bansa, ang problema ay ang kahirapan at yung problemang pang-ekonomiya. Dito sa ating bansa, ang nagiging problema ay ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tama! Dahil siya yung nagbanta sa buhay ng Pangulo. Malinaw po yan. Mag-scan po kayo ng mga balita sa buong mundo. Yan ang pinag-uusapan ngayon. Bidang-bida tayo. Pero sabi ko nga, mabutit walang kumampi at wala naman talagang kakampi kay Sara doon sa kanya sinabi nyo. Dahil hindi po yan sinasabi ng isang normal na tao.
Hindi yan dapat sinasabi ng isang o ng pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan. Yan po yung aking opinion dyan. Balik tayo dito sa Pilipinas. Ang nakakalungkot lang, meron pa rin pong mga Pilipino, pag tayo nagsasabi ng totoo, pinagbibintangan ako na bayaran, pinagbibintangan ako na kung ano-anong mga below the belt. Ganun po yung nakakalungkot. Hindi, ganun naman nga talaga mga kababayan. Pagka nasa tama lang tayo at sinusuportahan natin ang gobyerno, talagang babatikusin ka at tatawagin kang bayaran. Kasi mga kababayan, ang taong nasusukol, gumagamit niya ng salita na masama laban sa kapwa niya. Tandaan niyo po yan mga kababayan. Kapag ka hindi makapagpaliwanag, sasabihin ginigipit. Kapag ka nasusukol na ng publiko, dahil na ipapaliwanag ng maayos ng mga vlogger na sumusuporta sa gobyerno, tatawagin yung mga vlogger na bayaran. Eh sino ba ang nagpapakahirap na bumababad sa initan at naninira sa gobyerno? Kasi ang alam ko mga kababayan sa bayaran, yan yung naninira sa gobyerno dahil may nagbayad. Yan ang alam ko sa bayaran. Mga kababayan, na kahit wala namang ginagawa na masama yung isang tao, eh sisirain. Pero yung mga tao na nagbabalita lang at ina-analyze lang yung mga lumalabas na balita, pwede bang tawaging bayaran yon? Diba? Kaya nga mga kababayan, ito lang yung katuwiran ko dyan eh. Kaya yung iba di ko na pinapansin. Kasi ang katuwiran ko mga kababayan, ang totoong bayaran, nagpapakalat ng disinformation. Hindi yung nagtatalakay lang. At saka ang totoong bayaran mga kababayan, wala dito, nandun sa EDSA. Nagbababad at nagmumura laban sa gobyerno. At saka ang nagsasabi ng bayaran yan yung mga nasusukol at wala nang maipaliwanag sa publiko. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Sabihin natin ang totoo, panindigan natin ang katatagan ng ating bansa, minamasama pa tayo. Pero hindi po ako papa-apekto dyan. Tama! Ang prinsipyo ko, dala-dala ko yan kahit sa... sabi nga ni Mama Saingan, Sara, ayan, pati asawa kong Japanese, sabi niya, sira ulo daw si Sara, sira ulo daw, utak ni Pusit. Ayan no, mga kababayan, mismong mismong asawa na nitong si Ma'am Saingan, Saingan Sara, na Japanese ang nagsabi na may tama sa utak si Pusit. Anyway, pagpatuloy pa natin. Saan, kahit anong oras, kahit saan ako makarating, hindi ko bibigay ang prinsipyo ko sa mga mapanirang grupo. Tama! Sarado ang kaisipan dahil sa kanilang pangsariling interest lamang. Although dito sa Pilipinas, pag ikaw ay sumuporta sa gobyerno at nagmalasakit, sasabihin, babanatan ka ng mga DDS. Pag ikaw naman ay hindi nagsalita, babanatan ka pa rin. Pag ikaw ay nanindigan, sisiraan ka pa rin. So ganyan po dito sa atin. Kaya huwag kayong papa-apekto. Ang aking mga channel, Mike Abe Opinions, ang aking isa pang channel, MA Pinoy TV. Samahan lang po ninyo ako, maninindigan ito. Paki-like po ninyo at paki-share po ninyo ang aking mga topic dito. Maging yung aking programa sa telebisyon, sa radyo, PTV, IBC 13, Radyo Pilipinas, iba po ang aking programa doon. Pinaninindigan ko ang aking prinsipyo at paniniwala. Tutulungan natin ang gobyerno legal under President Marcos. Hindi natin pababayaan at palalampasin ang masamang hangarin ng ibang sektor. Tama. Kahit ako'y nasa government station, wala pong nagbabawal sa akin kung ano ang aking tatalakayin dyan. Katulad ng ginagawa ko dito sa aking mga channel. Kasi ito po'y paninindigan, prinsipyo, paniniwala, at obligasyon ko bilang tao, bilang Pilipino sa ating bayan at sa ating batas at sa ating bansa. Yan po yun. Kaya... Sabi dito, hoy, di ako bayaran. Pambili nga ng 20 pesos na bigas, wala ako tapos sasabihin yung bayaran. Di magtrabaho ka. Wala ka bang trabaho ngayon? Magtrabaho ka. Maging matatag tayo sa anumang pagsubok. Tulungan natin ang legal na gobyerno under President Marcos. Huwag tayong sumama, huwag kayong maniwala, huwag kayong paggamit sa mga makasarili. Ang interes nila ay maghawak at bumalik sa kapangyarihan. Na alam naman natin ano ba ang kailang ginawa nung sila inasa kapangyarihan. Grabe ang human rights violation. Grabe at until now ay nagluluksa, naghihirap, umiiyak, sumisigaw ng hustisya, katarungan ang kanilang mga naging biktima. Gusto ba niyong bumalik yung ganong sitwasyon? Na hindi pa nga nabibigyan ng katarungan ng libu-libong biktima. Tapos gusto pa rin lang bumalik. Baka pag sila nakabalik, mas sigit pa sa kasalukuyang biktima. Baka madoble, matriple
ang magiging Tama. biktima. Hindi, at saka sinabi naman niya ni Duterte, kapag ka nakabalik sila sa kapangyarihan, uulitin at uulitin lang din nila yung ginawa nila noon. Mga kababayan, yun po yung sinasabi mismo ni Digong. At saka alam nyo ba, eto mga kababayan ha, para dun sa mga hindi nakakaalam, bakit galit na galit yung ibang mga vlogger kay PBBM? Bakit galit na galit yung dating mga abogado na sumusuporta kay PBBM nung panahon ng campaign? Kasi alam nyo ba, tumatakbo pa lang sa pagka-presidente etong si PBBM, pinag-uusapan na nung ibang mga vlogger yung possible na maging posisyon nila sa gobyerno. Alam nyo ba na yung isa na halos dumikit na kay PBBM nung panahon mga kababayan na nangangampanya etong si PBBM at halos isinisigaw, pinagsisigawan sa buong Pilipinas na dinaya si PBBM nung panahon ng 2016 national election, ngayon sinasabi na hindi daw tunay na presidente etong si PBBM kasi dinoktor yung pagkapanalo. Alam nyo ba na yung taong yon, yung abogadong yon, naghahangad ng posisyon bilang komisyoner, mga kababayan, sa COMELEC. Kaso hindi siya qualified. Tinulungan pa nga siya ni Atty. Larry Gadon. Nung hindi siya nakuha, nung hindi siya nagkaroon ng posisyon sa gobyerno, sa COMELEC bilang komisyoner, mga kababayan, ano ginawa niya? Unti-unti siyang sumama sa mga Duterte at siniraan niya etong si PBBM. Yung mga vlogger na hindi nagkaroon ng posisyon sa gobyerno, anong nangyari? Nanira kay PBBM. Siniraan, pinunterya si PBBM kasi hindi sila napagkalooban ng posisyon sa gobyerno. Bakit mo nga naman bibigyan ng posisyon sa gobyerno yung mga vlogger na hindi naman qualified doon sa posisyon na gusto nila? At ang iniisip lang, personal interest, yung pansariling interest, mga kababayan. Bakit yung bibigyan ng posisyon sa gobyerno yan? Di ang ginawa ng mga yan, ang gagawin lang ng mga yan, mangurap lang, pumamalang ng pera ng mamamayan. Kaya nga kung titingnan nyo, yung ibang mga vlogger na bumitaw ng pagsuporta kay PBBM, na dati dikit na dikit kay PBBM at ini-interview pa, sinasamantala yung kasikatan na PBBM nung panahon ng 2022 presidential campaign, mga kababayan, presidential election, yun yung mga bumitaw ngayon kay PBBM dahil hindi sila nagkaroon ng posisyon sa gobyerno. Katulad ni Maharlika, akala niya magkakaroon siya ng posisyon sa gobyerno pero ano nangyari? Wala kasi hindi ka naman qualified. Si Trixie Cruz, mga kababayan, nagkaroon ng posisyon sa gobyerno pero may isyong lumabas at na naging dahilan, mga kababayan, para matanggal siya. Tapos nung natanggal siya, kanino siya nagpunta, mga kababayan? Sumape dun sa mga DD-shit. Kaya nga ngayon, yung mga vlogger na pinakikinggan ng mga Duterte supporter, yan yung mga vlogger na minsang sumuporta kay PBBM pero dahil sa akala nila magkakaroon sila ng posisyon, bigla na magkakaroon sila ng posisyon sa gobyerno pero hindi nila nakuha, biglang bumitaw ng pagsuporta. Tandaan nyo, kaya naandyan yung mga yan ngayon kasi naghahangad sila na maging presidente agad si Sara at pag naging presidente etong si Sara, makukuha nila yung gusto nilang posisyon sa gobyerno. Tandaan nyo po yan. Naging vlogger ako, mga kababayan, sinuportahan natin si PBBM noong 2022 pa. At bago pa lang tumakbo si PBBM, sinuportahan natin si PBBM. Pero, mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, kapag yung suporta natin nananatili sa mga Marcoses, magkaposisyon ka man or wala, dapat yung suporta mo nandun pa rin. Hindi porkit hindi ka nabigyan, aalis ka na. Maghihinanakit ka na at maninira ka na. Hindi po pwedeng ganun. Kaya nga, mga kababayan, hindi nyo ba napapansin? Sobra-sobra yung paninira nila ngayon. Gusto agad nila maging presidente. Etong si Sara kasi gustong-gusto na nila na mapalagay sila sa mga posisyon na inaasam-asam nila nung 2022 pa lang. Diba? Anyway, ipagpatuloy pa natin to. Papayagan pa natin yon? Kung matino kang Pilipino, manintigan na naaayon sa batas, hindi naaayon sa kasakiman, pangsariling kapakanan lamang. Please like, share ng ating mga topic at video. Yan, mga kababayan, maliwanag naman yung sinabi dito ni Kuya Mike Abe na si Sara Duterte sikat internationally. Pero walang kumampi sa kanya na mga bansa, mga kababayan, na nakaalaman at nakita yung mga naging pahayag nitong si Sara laban po kay PBBM. Kasi nga naman, sino bang matino na nasa pag-iisip ang kakampi dun sa tao na nakikita mo na nagsasalita na wala na sa katinuan?
mga kababayan. Kaya nga ngayon, ang Pilipinas nalalagay sa isang malaking kahihiyan dahil sa ginagawa nitong si Sara Duterte. Kasi nga naman, yung iba mga bansa, ang problema nila, mga kababayan, yung crisis na nangyayari sa kanilang bansa. Yung kagutuman, pagkatrabaho, mga kababayan, at yung iba, terrorism. Yun yung mga pinoproblema nila. Pero dito sa sarili nating bansa, ang pinoproblema natin mismong Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga ngayon, mga kababayan, dun sa mga kababayan nating Pilipino, especially yung nakatutok sa atin, maging matalino kayo pagdating ng eleksyon. Wag na wag kayong magluluklok ng mga pro-China na dadaanin kayo sa paawa effect. Ano po, at kunyari mamimigay ng tulong, tutulong para kuhanin yung tiwala at suporta ninyo. At pagka nanalo na, babawiin lang din yan sa inyo. Ano po, at yung kanilang interest magiging para sa kanilang mga kaalyado, hindi para sa mamamayan na nagtiwala po sa kanila. So ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo. Etong kahit nagkasakit, etong mga empleyado nitong si Sara. Wait lang, hindi kasi mag-loading to kanina. Ayan, yan, eto na. Pagdinig ng Kamara. Pero napansin ng ilang kongresista na tila nagkakasakit ang mga opisyal ng OVP na natatanong. Tandaan nyo to, mga kababayan, ha, kahit nagkasakit yung mga opisyal ng OVP, hindi nila pwedeng takasan yung kanilang pananagutan. Kapag ka nagkaroon ulit ng pagdinig ang Kamara, kailangang imbitahan ulit etong mga empleyado ng OVP na biglaang nagkasakit nung tinatanong na patungkol sa pagkakakilanlan nitong si Mary Grace Piatos. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa pagdinig ng Kamara, pero umasa raw ang komite na bubuti na ang lagay nila matapos pagbigyan ng kanilang medical furlough. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Bago isugod sa ospital dahil sa alta presyon kagabi, ginisa ng ilang kongresista ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta, kaugnay sa mga kahinahinalang nakapirma sa mga resibo ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Sino po si Cocoy Villamin? Ganun pa rin, ma'am. Di ko po siya kilala. Pero pumagitna si Inday Sara. Mr. Chair. Madam Vice President. Thank you, sir. Ms. Acosta has been crying since this hearings started. Can we just give her some air? Kapag natanggap ko Sa gitna ng pagdinig, inamin ni Acosta na ipinaubaya niya ang 125 million pesos na confidential funds sa head ng OVP Security Protection Group na si Colonel La Chica. Wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Cocoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Sabi mo maraming Piatos sa Davao, tapos wala ka palang alam kay Mary Grace Piatos. Tapos sasabihin mo maraming Piatos sa Davao. Kita nyo, mga kababayan, dun palang makikita nyo nagsisinungaling sila eh. Alam nyo kasi pagka nagsisinungaling ka, mahirap. Mahirap, mga kababayan, mag-imbento ng kwento, lalo na kung ikaw ay nagsisinungaling. At mahirap magkwento kung puro kasinungalingan yung ikinikwento mo kasi madali kang mahuhuli dyan. Sabi niya marami daw Piatos sa Davao. Tapos ngayon, hindi niya daw kilala si Mary Grace Piatos. I hope you acknowledge na yun pong sinasabi niyong ginawa ni Colonel La Chica. Yun po'y trabaho niyo as a Special Disbursing Officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am. Boss. Na-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. Matapos yan, bigla na lang na high blood si Acosta kaya kinailangang isugod sa Veterans Memorial Medical Center. Bukod kay Acosta, nakakonfine din sa parehong ospital ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Pati ang aide ng bise na kinilalang si Nicole na-admit din dito sa VMMC matapos daw asmahin at mag-panic attack. Pansin tuloy ng ilang kongresista, tila lahat ng natatanong sa hearing ay nagkakasakit. Pagaling muna sila para sa susunod po na hearing, mas marami na po sila na masabing impormasyon. Nakakagaang po ng pakiramdam ang pagsasabi ng katotohanan. Tama. Sagot naman ni VP. Mga kababayan, ha, kita niyo yung sinasabi dito ni Congressman Ortega. Magpagaling muna sila at pagka okay na sila sa susunod na hearing,
pwede na silang umattend mga kababayan dahil nakakagaan sa pakiramdam ang nagsasabi ng katotohanan. Kaya nga ganado ko sa live mga kababayan kasi masarap gumawa ng reaction pagka nasasabi mo yung totoo. Kasi yun naman talaga ang totoo mga kababayan, sagutin nila kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Bakit ba ayaw nilang sagutin? Bakit? Dahil mahuhuli ba yung boss ni Gina Acosta na sinasabi niyang nagbigay ng basbas sa kanya para ibigay lahat yung pera kay La Chica? Diba? Ipagpatuloy pa natin. Ipisara. Of course, magkakasakit talaga ang tao na hinaharas mo, tineterrorize mo. Ako lang naman ang hindi nagkakasakit dahil politiko ako. Nako! You can terrorize me and harass me all you want. It does not matter to me. Sa ngayon, hirap para Mga kababayan si Sara lang naman daw yung hindi nagkakasakit kasi politiko siya. Hindi nyo ba napapansin mga kababayan? Nung tinatanong ni Congresswoman Luistro, eto pong si Gina Acosta, nung sumingit na si Sara biglang nagkasakit. Etong si Gina Acosta. Pero hindi ko naman sinasabi na imbento lang nila at gawa-gawa lang nila yung pagkakasakit po nila. Nagtataka lang kami kasi mga kababayan na kapag ka tinatanong sila, biglaan silang nagkakasakit. Biglaan yung kanilang pagkakaroon ng karamdaman. Kasi kung titingnan nyo di ba bago tumaas yung BP nitong si Gina Acosta, nagsalita muna etong si Sara na bigyan daw ng hangin. Etong si Gina Acosta. Tapos biglang nagkasakit na mga kababayan nung tinatanong na patungkol kay Cocoy Villamin. Di ba biglaan na siyang inatake. So nakakapagtaka lang mga kababayan. Siyempre si Sara hindi talaga magkakasakit yan kasi nga politiko siya at ang magkakasakit mga kababayan yung mga empleyado niya na mga tao niya. Yun ang magkakasakit kapag nalalapit na ma-connect na si Sara talagang nag-utos ng lahat. Pero wala naikanta na siya ni Gina Acosta. Mga kababayan na siya ang nagbigay ng basbas para maibigay lahat yung pera, total 125 million pesos, dito po kay La Chica. At ibig sabihin mga kababayan si La Chica, yung dumoktor ng mga resibo na may mga pangalan ng mga chicherya. Katulad mga kababayan ni Fernando Tempura, Clarita Nova at Mary Grace Piatos. At Cocoy Villamin mga kababayan.